Alam mo ba na sa ilalim ng AICS ng DSWD, merong tinatawag na Transportation Assistance? Baka mamaya eligible ka pala dito, yun nga lang hindi natin nakukuha o hindi natin nailalapit sa DSWD. Pag-usapan natin yung mga detalye at paano nga ba makakuha nito. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang pinakalayunin ng Transportation Assistance na nakapaloob sa AICS na programa ng DSWD ay matulungan tayo during crisis or emergency. Ilan sa mga halimbawa ay pamasahe pauwi sa probinsya, pag-uwi ng stranded individuals, pagbiyahe para sa medical treatment o may sakit, o iba pang dahilan or emergency travel na aprobado ng DSWD. Pero sa mga kasong ito ay dapat valid, so i-check natin later on kung ano pa yung mga specific na details. Dito mismo sa website ng DSWD, makikita natin na isang beses lamang pwedeng humingi ng tulong para makabalik sa probinsya at doon na tuluyang manirahan. So kung babalik pa uwing probinsya, ang pinaka-goal ay doon na talaga kayo mag-i-stay. Hindi ito yung parang travel lang o biglang nagustuhan lang at hihingi ng tulong mula sa DSWD. Kumbaga, doon na talaga kayo maninirahan, doon na talaga kayo lilipat. Also, base na rin sa sitwasyon na kinakailangan na nag-a-apply or beneficiary, pwedeng mabigyan ng tulong sa pag-uwi ng probinsya na nakapaloob sa mga sumusunod na dahilan. Pagdalo sa burol o libing ng namatay ng miyembro ng pamilya, pagpapagamot sa ospital o pag-aalaga sa miyembro ng pamilya, o pag-rescue sa biktima ng human trafficking o illegal recruitment o ng disaster. O yung pwede rin yung mga tinatawag na stranded dahil nga sa kalamidad. So, siguro pwede nating isipin na merong emergency, merong krimen na may kinalaman sa illegal recruitment, at kailangan ng transportation assistance, pwede natin yan malapit sa DSWD. Hindi guaranteed ang approval. Ang pag-approve nito ay nakabatay pa rin sa assessment ng DSWD. Ibig sabihin, sa mga requirements na isasubmit mo at during interview na rin. Also, idagdag natin na hindi lamang ito for indigent families o yung mga tinatawag na walang trabaho o mahirap talaga. Kahit mga middle income earners, pwedeng-pwede. Let's say, meron kang regular na income, okay naman yung sahod mo, pero nagkaroon ng emergency, walang kakayahang masuportahan yung transportasyon o pag-alis, pwedeng makahingi ng tulong sa DSWD mismo. Ang tinitingnan kasi ng DSWD, lalo sa assessment, ay yung kasalukuyang pangailangan at krisis na hindi lamang nakadepende sa regular na kita. Kumbaga, kahit may kita ka, pero hindi kayang punan yung gastos, pwedeng ma-approve sa DSWD. Ilan sa mga hindi inaasahan na pangyayari ay biglang nawalan ng trabaho. O let's say, meron niyang trabaho, pero nagkaroon ng medical emergency, namatayan sa pamilya o iba pang crisis, ay pwedeng magamit ang dahilan para lumapit nga naman sa DSWD on their AICS program. Yan ay kinlaro na rin ng DSWD kung saan sinabi dito na yung AICS ay not just for the poor but also for middle class. This time, pag-usapan na natin yung mga requirements. Of course, valid ID ng applicant, original at photocopy nun. Ito yung ilan sa mga hinihingi. Depende na rin sa sitwasyon mo. Barangay Certificate of Residency, Certificate of Indigency, Certificate of Client in Need of Assistance, o iba pang dokumento na pwedeng hingin ng DSWD. Para mas malinaw, ito yung mga hinihingi nila. Depende na rin sa sitwasyon. Police blotter or certification, death certificate na maaaring walang civil registry number o certification o katunayan ng alinman sa mga sumusunod. May pirma ng ospital o doktor, from imam, from tribal chieftain, depende kung part ka ng indigenous people o sa mga katutubo. Pwede rin hingin yung medical certificate na fit to travel para dun sa mga applicant or individual na merong medical condition. Or, kung meron kayo nito, sa PINA or referral, pwede rin ibigay. Malaking tulong ito sa pag-assess ng sitwasyon mo. So, kung isa-summarize lang natin, kung medical treatment ang kailangan, hihingin yung mga documents from the hospital or healthcare provider. Ilan sa mga yan, medical certificate, medical abstract, referral, at iba pa. Kung pauwi dahil sa emergency, let's say, namatayan, death certificate. Kung wala pang death certificate, pwedeng certification mula sa funeral home o purod. I-assess naman to ng DSWD officer or ng social worker kung tatanggapin nila. Kung na-stranded, nanakawan, na-scam, na biktima ng illegal recruitment, siguraduhin na merong dokumento mula sa police o yung tinatawag na police blotter, police certification, or incident report kung available ito. Para naman sa pag-apply, ito yung pagdadaanan.
Nasa 7 steps lamang ito. Ang pinaka-importante ay pumunta sa pinakamalapit na field office ng DSWD or sa satellite office nila. Una-una, kailangan kumuha ng stub number o yung tinatawag na queue number. Kadalasan nakukuha ito sa security guard mismo. Next, pumunta na kayo sa CIU office at hintayin na matawag yung numero mo para sa screening na din. Kapag okay na, mag-proceed na sa next step which is yung pag-interview at assessment na pangangailangan mo. Dito, harap na kayo sa social worker mismo ng DSWD at doon na kayo tatanungin ng financial na kapasidad, ano yung nangyari, ano yung mga detalye na nakapaloob doon sa mga requirements na pinrovide ninyo. Makakatulong kung sasabihin nyo rin kung gaano ka-urgent yung kailangan yung tulong, yung mga supporting documents, let's say may mga documents kayo na hindi natin nasabi kanina, pwede nyo rin dalhin iyon. Also, yung dahilan nyo ng pagbiyahe, tatanungin din yan ng social worker. After ng assessment, after ng interview, magkakaroon na ng recommendation kung saan ang gagawa pa rin ito ay yung social worker. And then, ipapasa na to for review and approval. Kapag na-approve, pwede nyo nang hintayin or i-check ninyo kung mabibigyan ba kayo ng kahit na anumang dokumento na tulong. Halimbawa, guarantee letter, referral letter, or financial assistance mismo. Doon ito i-claim mismo sa opisina or sa DSWD. Finally, kailangan mag-affix ng signature. Ano to? Sa disbursing officer ito gagawin kung saan ito yung parang katunayan na nakakuha nga kayo ng tulong pinansyal or guarantee letter mula sa DSWD. Linawin natin na hindi lahat ng application ay automatically approved. Ina-assess ito, depende na rin sa requirements mo at dapat kompleto yan. Kung may mga supporting documents ka na hindi natin na-mention kanina, again, mas magandang dalhin. Ano yung dahilan na pagbiyahe, financial situation mo, makakatulong ka sabihin mo yung mga dependents mo, ilan yung nagtatrabaho sa pamilya. Kung may pagkakautang ka, maaari mo ring sabihin, lalo kung mag-brought up naman siya during interview. Urgency ng kaso, and from there, malalaman mo na rin yung pinaka-resulta ng assessment or ng interview na ginawa sa'yo. Disclaimer lang din na bago natin i-end tong video na to is mas maganda na lagi kayo mag-double check yung sa website ng DSWD, sa Facebook page nila, or sa Citizens Charter para sa mga guidelines at updates patungkol sa transportation assistance ng DSWD. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.